welcome back kay Sis Mars, and welcome kay Sis Jenaline, and kay Mami Nita, pa second time na. No? Palakpakan natin si Lord sa mga buhay nila. And kay Bro Hernan, welcome! At nakasama ka sa amin ngayon. Ayan. So let us all stand again for the opening prayer. Amen. Praise God. Palakpak po sa Lord, yung the best. Yung the best po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. 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 Abba Father, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoong Jesus, hallelujah. Patuloy po kami, Ama, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods, O God, our Father, O Lord. Hallelujah. Our Comforter, our Protector, our Provider, our Friend, O Lord. The lover of our soul, O God. Hallelujah. Our healer, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you, O Lord, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin pong mga buhay. For your faithfulness and for your goodness sa amin po, O Lord. Hallelujah. We praise you and we magnify you this Sabbath day, Lord God. We thank you dahil hindi po aksidente na nandito kami, but Lord, tinungo mo kami dito, O Lord, upang muli ay makapagpahinga kasama ang presensya mo. Ikaw po ay Diyos na buhay, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan sapagkat sinabi mo, O God, sa iyong salita, na 2 o 3 na nagkatipon sa pangalan mo, ikaw ay nasa kalagitnaan namin, O God. And Lord, we acknowledge your mighty presence, O Lord, in the midst of us. You are here, O God. Hallelujah. You are here in the midst of us, Lord God. You see each and every one, O Lord. Alam mo, Panginoong Jesus, ang mga pangalan namin at alam mo ang bawat pinagdadaanin namin, Panginoong Jesus. Kaya naman, O Lord, naririto kami hindi dahil sa kung sino kami, but Lord, naririto kami, O God, dahil kung sino ka sa amin po mga buhay, O God. Hallelujah. At salamat po, O Lord, at tinungo mo kami, hallelujah, sa umagang ito dahil may gagawin ka at may inihanda ka para sa amin, O God. Hallelujah, Lord, naniniwala po ako na sa umaga pong ito na excited at may inaasahan po ang bawat ng mga kapatid kong naririto, O God. Hallelujah, hallelujah. At naririto rin po ang bawat isa sapagkat excited kami, Lord God, na magpuri at magpasalamat sa iyo. Ganun din na kumain, Panginoong Jesus, ng inyo pong banal na salita sa umagang ito. Hallelujah. Lord, ano pa man po ang nakikita mo sa amin, Lord God, na karumihan or mga bagay na hindi po nakapagbigay ng kalwalhatian sa pangalan mo, kami po ay nagpapakumbaba ng babang-baba, Panginoong Jesus. Hayag po sa inyo lahat. Kaya naman po, humihingi kami, Panginoong Jesus, ng taus-pusong paghingi, Lord God, ng kapatawaran sa lahat, Lord God. Hallelujah, ng aming pong mga kasalanan, O God. Pakatubog niyo po kami sa banal at makapangyarihan mong dugo, O God. Salamat, O Lord, sapagkat kahit hindi kami karapat-dapat, yung biyaya mo, Panginoong Jesus, ay sinlaki ng karagatan, O God. Hallelujah, upang sakupin, Panginoong Jesus, at tabunan lahat, Panginoong Jesus, na mga hindi po namin magagandang nagawa. At Lord, ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga taong hindi po sa mga taong nagkasala po sa amin. Lord, we thank you, Lord God, sa biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa umaga pong ito, we pray, Father God in heaven, na basbasan niyo po ang worship service na ito, Lord God. Hallelujah, sa lahat ng mga tatayo, sa lahat ng mga ministry mula po, Panginoong Jesus, sa amin pong worship team, Lord God, sa music leader, Panginoong Jesus, sa worship leader, sa backup, Lord God, maging sa lahat ng mga instrumentalist, mga instruments na gagamitin nyo sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. You will be the one, Panginoong Jesus, to use everything mightily sa umagang ito. Let every heart, Lord God, be blessed this morning, Lord God. Maging ang amin pong ushering, hallelujah, maging ang amin pong kids ministry, ang aming pong tamburinis, Lord God.
everything and everyone, Panginoong Jesus, will give glory to your name alone, Lord God. We are doing this for your glory alone, Father God in heaven. Continue to be magnified, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 At Lord, sa anak mo pong gagamitin ngayon, Panginoong Jesus, upang magbaba ng inyo pong banal na salita. Ikaw po ang siyang patuloy na maitaas sa kanyang buhay. And as she, Lord God, delight to serve you, give her the desires of her heart according to your will and your glory, Panginoong Jesus. Bless everyone that hears my voice today, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, we are excited sa amin po ang tagumpay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, isa pa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Yan, inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy na tumayo at tayo po ay mag-start na sa ating worship service. Ayan. Minsan pa po, sino pong excited? Mahina. Ay. Sino pong excited para sa pagpupuri sa Panginoon? Ayan, can we shout hallelujah today to the Lord? 1, 2, 3. Hallelujah! Yan na po yung best. Isa pa, yung the best. Because we are worshiping, we are giving glory to the highest King. Okay? Isa pa po yung pinaka-the best natin. 1, 2, 3. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah! Glory to your name, Panginoon. Tunay that you deserve. Hallelujah, Panginoon. Lahat ng papuri at pagsama namin. And ngayon, Panginoon, kami ay super excited. Amen? Eto na ba yung hinihintay nyo? Amen. Yung po ang nasa lyrics, panindigan po natin yung in-amen natin. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo po ay magsiawitan sa ating Panginoon. Heto na ang hinihintay, ang maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Yes, Lord, walang iba. Dahil walang iba. Di makukumpara. Di makukumpara. Pagmamahal mo, Panginoon. Pagmamahal mo, itataas kita. Tada! Sa sobrang saya, nagliliyak ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na, nagliliyak. Yes, Lord, let your glory come down today. Nagliliyak, nagliliyak. Ito na ang hinihintay. Hindi ako na mga mukha na naghihintay. Siga ng puso ay damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Walang iba, Lord, dahil walang iba. Di makukumpara. Pagmamahal, pagmamahal mo, itataas kita. Tada! Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Ako'y lulundan sa sobrang saya. Nagliliyak ang
Can we clap our hands po sa ating Panginoon? Ramdam niyo po ba yung nagliliyab na presensya ng Panginoon ngayong umagang ito? Hallelujah, dahil walang ibang kagaya mo, Lord. Walang iba, dahil walang iba, di makukumpara. Pagmamahal mo, itatampas, dahil walang iba. Iba, dahil walang iba, di makukumpara. Pagmamahal mo, dahil walang iba, Lord. Yes, Lord, walang iba kami itataas. Ngayong umagang ito, Lord. Kundi ang ngalan mo lang kami. Pagmamahal mo, itataas. Dahil walang iba, dahil walang iba, di makukumpara. Pagmamahal mo, itataas kita. Tara! Na 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 ang iyong presensya, ako'y salundan sa tingin na mo na ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na nagliliyab, 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 nagliliyab. Woo! Hallelujah! Yes, Lord, ang pagpupuri namin at pagsamba, ibibigay namin sa'yo lamang. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sama sa kanino man. Hanggat di ka nagbabago, mapakailanman. Kay aking sasambahin, ngalan mo'y sasambahin. Hanggat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Yes, Lord! Hallelujah! Minsan pa po, magpupuring pagsamba. Magpupuring pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Hanggat di ka nagbabago, Lord. Hanggat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, Panginoon ko. Sasambahin, ngalan mo'y sasambahin. Hanggat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Yes, Lord, kahit malungkot man, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasabihin. Pagkat ang ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasabihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. For the last time, give
ang dala ng bawat isa ngayong umagang ito, Panginoon. Because you are true to your words. Nasabi mo nga, Panginoon, kahit mayroong 100 tupa, isa lang yung mawala, Panginoong Diyos. Hahanapin at hahanapin mo kami. Hallelujah. Lord, iba-iba man po yung pinagdaraanan ng bawat isa. Hallelujah. Ano man ang dala namin ngayon, Panginoong Diyos. Hallelujah. I pray on behalf of each and every one na naririto, Panginoong Diyos, that you look to our hearts. Lord, kumilos ka. Lord, basagin mo po yung dapat basagin ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Sa dami ng problema namin, Panginoong Diyos, we chose to be here today because we want to experience your presence, Panginoon. Hallelujah. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating tunay o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Salita mo, Lord, ang panghahawakan. Salita mo, panghahawakan. Come on, declare na hindi mo ako iiwan, Lord. Na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Come on, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Itataas ang aking mga presensya. Come
mo, magpasuri ka ngayon sa Panginoon. Suriin mo ang puso. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko, Panginoon. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso Ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Taas ka, Lord! Taas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, Ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghaling ka. Yes, Lord. Habang kami, Panginoong Diyos, ay lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, ikaw ay magparanas. Hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, iparanas mo sa amin ang Ask this to the Lord na iparanas niya ngayon. Iparanas mo sa amin Sa'yo yung kabuhayan niya. Yung kaluwalhatian niya. hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, iparanas mo yung kapangyarihan. Ipaibig mo sa Lord.
iyong ngalan. Dakila ang iyong Yes, Lord, hanggat ang aming kaluluwa. Ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos mo. hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, tunay na dakila ka. Tunay na dakila. Oh, come on. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Tunay na napakadakila mo sa buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos. Hindi man namin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa, Lord God, but I believe, Panginoon, na ang bawat isa ay idinulog ang aming mga puso ngayong umaga nito, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord, kung meron pang nagmamatigas na puso, Panginoong Diyos, I pray. Lord, na patuloy mo pong basakin ang bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah. At patuloy na bumuhos ang iyong banal na Espiritu ngayong umaga ito, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa buhay na meron kami. Salamat sa galak na meron kami. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat dahil hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Panginoong Diyos, salamat dahil tapat kang Ama, tapat kang Diyos sa bawat isa, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. You deserve all of these praises, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, binabalik namin sa iyo yung pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. Hallelujah. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po magsabi na, Amen! Happy. Ayan. Praise God. Pwede bang the best na palakpak sa Diyos na mahal? Yung the best, the best, the best. Ay, si Praise God. Wow. Kilala mo ba yung katabi mo? Ayun. Praise God. So, magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Parang gumanda ang boses ko rito. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, I'm Pastor Kathy. Isa po sa mga pastors dito sa J1 Musafa. So once again, I'd like to welcome si Brother Hernan. And of course, welcome back kay Sis Jonah. And si Sister Jenaline, of course, si Mars. And si Prince Sam with his lovely and beautiful wife. And may na-miss ba ako? Of course, Ali. Hi, Ali. Ayan, welcome back po. Of course, si Tita Nida. And aloha. Ayan. Hallelujah. Special today, di ba? Kasi
Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kasi sama-sama tayong magpupuri. Ayan na! Yan. Okay lang ba lang pakisarado yung pinto po natin? Yan. Praise God! Ready na po tayo? Ready na? Pwede bang pumalakpak na malakas yung mga ready na? Ready na! Ready! Yan! Ready na kami, Lord! Hallelujah! So let's all declare Luke chapter 4 verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, His name is Jesus. He is the Anointed One. Yan, praise God. Medyo para lang tayong sabog-sabog pero okay lang, praise God. And of course, ang ating kultura bilang mga taga-JE1, I am a blessing, I'm anointed, I'm a deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Ayan, praise God. Walang matutulog. Kita ko kayo dito. Ayan, praise God. Yan. So, welcome again to J1 Musafa. It's a full gospel church. At ang tanging itinataas po dito ay si Jesus Christ. Okay? So, let me start. Ay, meron na ba? Ay, meron na agad. Ba't ganun? Meron na. Ay, mali ako. Ayan. Sige na nga. Ayan. So, sabi nila, the difference between school and yung sa life, kailangan ko medyo mag-Taglish kasi meron tayong mga ibang lengguwahe. So the difference between life and school is, sa school daw, una muna ang lesson bago ang tests. Sa totoong buhay ay una naman daw ang test and then you will learn your lessons from there. Tama ba? Okay, so hindi yung parang yung buhay natin, hindi siya parang yung teacher na pupunta sabihin, oh, Catherine, be ready. You have your exam today sa iyong buhay. This will, whatever decision you will make, it will make or break you. It will go to the next level. Kaya good luck. Na connection loss daw, Daddy. Na connection loss, sorry. Ayan, go. Yan. So, yan. Ang buhay natin ay punong-puno ng decision. Tama ba? Diba sabi ko nga, paggising pa lang, decision na eh. Gigising ka ba? Ang aga naman ng church. Diba? Decision na kung tayo pupunta sa church o mag-go-online. Kaso wala tayong online, kaya mapupunta ka talaga dito. Ayan, praise God. So before ako mag-proceed, I'd like to ask you, can you think, kasi nandyan na, so can you think of a decision you did in the past that made an impact to your life now? Kaya mo bang magbubulay-bulay muna tayo? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba yung isang matinding desisyon sa buhay mo? Sa mga mag-asawa? Ayan. Sa mga magbi-BFF? Yan, talaga bang matinding desisyon ba? Nasamahan mo yan ngayon? Ayan, praise God. So, maybe, first thing is coming to the UAE, napakalaking desisyon yun, no? Na bumago pare-pareho ng buhay natin. Amen ba? And then, of course, yung pakasalan ng iyong katabi. Yung sa mga mag-asawa, ha? Yan. Ito yung isa ding napakalaking desisyon. Or even choosing your career. So, ngayong umaga na to, pag-uusapan natin ng buhay ng isang, sabihin natin, kambal. Sino yung kambal sa Bible? Si B1 at si B2 pa sa Ayan. Ang isang, pag-uusapan natin ngayon ang buhay ng isang kambal kung saan ang deal nila ay nagkaroon ng major impact sa kanilang future. Where one of the twins, he settled for less instead of choosing the best. May clue na kayo? Sino kang kambal doon? Pasok na nalimot ko na eh. Ayan, sige. So let me proceed to the next slide. Yan. Pinamagatan po natin ito. Sabihin natin 1, 2, 3. Choose God's best
Don't settle for less. Sabihin mo sa katabi mo. 1, 2, 3. Choose God's best. Don't settle for less. At ito po yung matatagpuan natin sa Genesis chapter 25 verses 27 to 34. So let's start with prayer. Settle down. Ano na po kayo? Upo na po kayo sa mga, yan, of course, except sa mga naghahabol ng bata. Sige, let's all pray. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, we adore your beautiful face, O God. We adore your holiness. We exalt you in our midst. Lord, thank you for your goodness and your faithfulness in our lives. Indeed, it's a blessing na kami po'y magsama-sama today para mapakinggan ang iyong salita. Let your word continue to transform us, instruct us, and may continue to bring glory to your name. At gayon din, Panginoon, I admit that apart from you, I am nothing. Let your Holy Spirit empower me, empower each one of us, that your word will continue to change our lives and help us to choose the best coming from you and not settle for less. Salamat po, Ama, and we rebuke any spirit na hindi galing sa iyo. Bagkus, Lord, binibigyan mo kami ng pusong bukas, malambot na puso, at gayon din ang aming pandinig na bukas sa iyong salita, at ang aming mga mata, spiritual eyes to see the beauty of Jesus in our midst today. Thank you, O God. Be blessed and be glorified in Jesus' name. Amen. Yan. Mano to? Maganda to. Okay, so let's start. Wala pa rin nakakahula? Yon, si Esau daw at saka si Jacob. So let's start. Sabi rito, ito pala, meron pala dito. Ako na lang magbabasa ha. Sabi sa Genesis chapter 25 verses 27 to 28, as the boys grew up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman, but Jacob had a quiet temperament, preferring to stay at home. Sino mga timbahay dito? Yung gusto lagi sa bahay lang. Meron ba? Meron. Yan. And verse 28, ibig sabihin si Esau daw ay gala. Hindi, lagi siyang nasa labas. Then si Jacob ay laging gusto niya sa bahay lang. And then verse 28, Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home. Ibig sabihin, si tatay niya, si Isaac, di ba? Gustong-gusto, ang mahal ni Isaac si Esau kasi yung mga dinadala niya mula sa pangangaso ba yun? Pangangaso, ay yun ang kinakain nila. Kumbaga, dahil nga, siguro si Esau kasi di ba hairy siya, yung masculine ba? Siguro feeling ko kung i-imagine ko talagang matipuno to, kaya iba yung datingan ni Esau, di ba? Kung para kay Jacob na medyo baka makinis. Parang uso yata nun, pag mga balahibo ka, medyo mas mas masculine. Ayan. And then, si Rebecca daw, but Rebecca loved Jacob. Okay? So let's move. Just to give you a background for the context of the story, si Isaac ay pinakasalan niya si Rebecca nung sila ay 40 years old. Nung 40 years old si Isaac. And then, nag-gave birth naman si Rebecca ng twin, yung kambal na ito na si Esau at si Jacob, nung siya ay 60 years old na si Isaac. So, 20 years ang kanilang hintay. So, yung panganay, sino? Si Esau. Then, kasi dahil nga kambal sila, ang difference lang nila ay siguro yung millisecond o microsecond, hindi ko alam pa paano na ano yun. Basta, una si Esau, pero nung lumabas si Jacob, hawak-hawak niya raw yung heel ni Esau. Okay? Ngayon, proceed tayo sa sunod. Verse 29 to 30. One day, when Jacob was cooking some stew, ano sa Tagalog ang stew? Ginugol ko to, syempre, hindi ako masyadong magaling sa pagluluto eh. Magaling lang akong kumain. Ano yata? Nilaga. Yan. Esau arrived home from the wilderness exhausted and hungry. Sino rito gutom? Ako. Yan. Maraming pagod ba? Pagod sa paglilipat ng bagong villa and gutom. Ayan. Esau said to Jacob, I'm starved. Give me some of that red stew. And this is how Esau got his other name, Edom, which means red. So sabi ng mga scholars, mga 15 years old sila niyan. And it was the time na si Isaac ay nagmo-mourn sa pagkamatay ng kanyang tatay na si... Sino tatay ni Isaac?
Tatay ni Isaac, si Abraham. Father Abraham. Ayan. Di ba? Abraham, Isaac, Jacob. Ayan. So ano yung una nating gustong ipakita dito? Kapag daw tayo ay nasa wilderness, we became exhausted and hungry. Kasi, before tayo magpunta pala dyan, gusto kong imagine nyo, alam niyo naman na mas maganda na pag pinag-aaralan natin, is puposisyon natin yung sarili natin. So, ikaw nagluluto ka. Luluto ka ng stew. Hindi pala ganito ang paglalaga. Hindi, pinapakuluan lang yun. Di ba? So, nagluluto ka. Ano yung stew? Alam niyo ba kung ano yung... hindi pa pala. Yan. So, habang nagluluto si Jacob, dumating si Esau. Pagdating ni Esau, sabi niya, gutom na ako. Parang arbab, di ba? Gutom na ako. Bigyan mo ako ng mga red ng pulang nilaga na yan. Kung ano man yan. Sabi niya ganun. So, imagine niyo na si Esau dumating, gutom, pagod, tapos sumigaw siya, o kaya medyo high voice, high pitch, at sinabi niyang, gutom na ako, mamatay na ako sa gutom, bigyan mo ako niyang niluluto mo. Parang astig, di ba? So, ano yung first point natin nga? When we are in the wilderness, we became exhausted and hungry. Ang wilderness po ay na-mention sa Bible 325 times. Yung do not fear, 365 times. Yung fear. Pero yung wilderness, ito ay 325. Ibig sabihin, may tendency talaga na in 1 year makaranas ka ng wilderness ng buhay mo, di ba? Ang wilderness sa mga taong wala pang tamang relasyon sa Panginoon, this is like a world without Jesus. So feeling mo, exhausted ka, alam mo yung feeling natin before na pagod ka, paulit-ulit lang ang buhay, parang walang nangyayari, routinary, papasok ka, magkatrabaho, makikipag-away sa amo, tapos uuwi, tutulog. Alam mo yun, na parang paulit-ulit pero pagod na pagod ka kahit mahaba yung tulog mo. And then at the same time, kapag ikaw ay walang tamang relasyon pa sa Panginoon, you feel hungry, gutom ka. At yung starve, ibig sabihin ay yung sobrang gutom. At kapag gutom ka, anong gusto mo? Kumain. So kapag gutom ka, gusto mo ng something. Okay? So when we do not have Jesus in our lives, ang tendency ng tao, hahanap siya na magsasatisfy ng kanyang pagod at gutom. Tama ba? So kapag ikaw ay walang tamang relasyon pa o wala pang tamang pagkakakilala sa Panginoon, you will do everything. Lahat ay gagawin mo para masatisfy, mawala yung pagod at gutom mo. Tingnan natin kung papaano si Esau ay, let's see kung ano ba yung ginusto ni Esau sa sobrang pagod niya. Let's move to the next slide. Yan. Sorry. Yan yung, hindi niyo pala kita, no? Red lentil stew. Sa ibang version, ay, ano yung lentil? Kakanta ako ng Bahay Kubo. Hulaan niyo kung nasan doon. Bahay Kubo. Ang lentil ay, basta pastora, yan yung kinakain namin doon sa office. Yung, sino ba si Sister Judith? Ang lentil ay, ano yun? Bahay. Hindi ko lang kakatan. Patani. Hindi ko alam yung bago magpatani eh. Ayan. Ang lentil ay patani. Pambihira. Hindi ko rin alam yan. Research ko lang syempre. Ako pa ba? Yan. So, ito yung patani. So, ang itsura niyan actually, hindi siya ganun ka-red, pero para siyang brown. Pero ang pagkakadescribe ko sa Bible is mapula-pula kasi nga medyo dark brown siya. And ang lentil, ito po ay traditional na kinakain ng mga nagmo-mourn. Yung galing mga nawalan nga sa buhay, ito yung traditional na food nila. Sabi ng mga scholars din na yung lentil stew ay ito ay niluluto talaga ni Jacob para sa tatay niya. Kasi nga kamamatay lang ni Abraham noon. So, kasi yung lentil, sabi dito, gusto ko lang magkaroon kayo ng idea para pag kumakain kayo ng lentil soup, maalala niyo itong word na to. Yung lentil, bilog. Di ba? Tama ba? Kaya bilog yun.